Breaking news po, Senador Marcoleta, nagpasabog po ng pinakamalakas na pasabog dito po sa session ng Senado. Dahil ang mga diskaya ay pinipilit ng Kongreso na magsabi ng isang senador at isabit nila sa kaso. Pag hindi daw ay makokontempt ang mga diskaya. Ang sinabi ni Marcoleta, mali ito. Hindi dapat ganon ang ginagawa ng Kongreso. Halaka mga kababayan. Iba ang tumbok ng Congress. Gusto talaga nilang i-demolition job ang mga senador na kakampi ni Sara Duterte. Halaka mga kababayan. Ito po ang pasabog ni Marcoleta. Yari ang mga Congress na ito kasi nga po talagang gusto nilang wasakin itong framework ng mga kaalyado ni Sara Duterte na mga senador, kaya pinagtatatanggal nila sila Chis Escudero at si Marcoleta. Ngayon po, ito yung pasabog ni Caro Dante. Naku po, yari kayo ngayon. Ito po ang kanyang sasabihin, nakakagulat po ito. Nagulat at napatakbo yung mga nasa harapan niya mga kababayan kasi nagulat talaga. Ito po. Sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya.
At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Mga kababayan, si Dilima po ito. Dito kasi sa investigasyon ng mga Diskaya, pinipilit po ni Congressman Dilima na merong ikanta si Pacifico Diskaya na ginigisa nga po dito sa Kongreso. So pinipilit po ni Dilima na pagka hindi po kumanta ito, makokontempt na talagang ginisa ng ginisa. Sabi ni Pacifico ay wala na po, yan na po. Hindi ako naniniwala. Baka meron kang mabanggit na isang senador. Yun po yung nakita natin kanina eh. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa makatwid, susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa makatwid, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, Ito po mga kababayan, hanapin po natin yung sinasabi po ni Marcoleta. Check po natin mga kababayan ha. Dilima to Diskaya. Ito po yung yung panggigisa niya po sa mga Diskaya. Namimilit po
si Congressman De Lima na ibulgar yung mga gusto niyang sabihin dito. Ito po mga kababayan para po malaman niyo po. Sa disigurado. I-check po natin mga kababayan ha para po meron tayong preference malaman nyo kung ano yung sinasabi ni Senador Marcoleta na talagang gusto lang ng mga dito sa Congress banggitin lang yung isang senador hindi na sila mako-contempt. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ang panggigisa ni De Lima dito sa kay Pacifico Diskaya. Ito po. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as So wait lang mga kababayan na forward lang po natin. Saan pa yun? Ito po. Si De Lima po ang nanggigisa po kay ito po mga kababayan. Ito po ito po. Check po natin. Talagang gisado po dito Ito po. Check po natin si De Lima. Ito po. Ano pong tanungin? Meron ho bang nag-assist sa inyo Dito po mga kababayan. nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Oh, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor. Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito pinipilit po ni Congressman De Lima na parang gusto niyang magbanggit ng karagdagan na impormasyon tungkol sa mga akusado. Yung binibintangan na allegedly puro congressman. Ang gusto ni De Lima po mga kababayan, magbanggit siya ng mga senador na sangkot dito. Yun yung tinutumbok na De Lima. Ito po yung binabanggit ni Marcoleta na talagang pinipilit po yung si Pacifico Diskaya na pag hindi siya nagbanggit, mako-contempt siya. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay, kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito?
Ito po yung mga pangalan na to ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol Ang gusto ni Dilima mga kababayan meron siyang banggitin na isang senador. Ito po yung binabanggit ni Marcoleta na pag hindi nagbanggit si Pacifico Diskaya, makokontempt. So pinipilit po nila ito kahit walang ebidensya na maipakitang nakasulat doon. Yun yung sinasabi niya. sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. O yan mga kababayan. So pinipilit ni Dilima na magbanggit pa siya ng ibang pangalan. Pag hindi, i-sign in contempt po siya. Ikukulong siya dyan sa Kongreso. So ito yung sinasabi ni Marcoleta na pinipilit niya na pag hindi naglabas pa ng ibang information na magbanggit ng senador, yun yung gusto nila na yung nababanggit sila Joel Villanueva, Jingoy Estrada, at sino pang mga sangkot dyan. Yun yung sinasabi na ipipin down ni Pacifico para hindi mo contempt. O mga kababayan, anong masasabi niyo? Sabi ni Marcoleta, bawal daw ito. Bakit mo pipilitin yung tao na wala naman lang masabi? Tapos ipipin down niya yung senador. Ito yung sinasabi ni Marcoleta na mali na ginagawa ni Dilima. Si Dilima po ito mga kababayan na namimilit sila na ikanta kung sino mang senador. Sabi ni Pacifico, wala na po ma'am, wala na. Oy, iko-contempt kita pag wala. So yung pala yung kondisyon. Pag hindi kumanta, iko-contempt. Kaya sabi ni Marcoleta, mali ito. Bakit ka mamimilit kung wala na talagang sasabihin, di ba? Okay po, mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Anong masasabi niyo po dito sa mga sinabi ni Marcoleta? Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.